coverage ng ating Rally for Peace, Stability, and Transparency. Ayun, Sir Jay, Yeah. magandang gabi. Thank you, thank you. Ayan, partner, umpisa natin. Balikan natin ang kasalukuyang kaganapan din sa mga ginagawa nating rally dito sa, especially sa Luneta at sa EDSA. Sir Jay, baka alam ni Sir Jay saan ang Pangulo? Kasi noon, nag-viral ang hashtag nasaan ang Pangulo. Nasaan ba ngayon, Sir Jay? Actually, hindi ko alam dahil lang nagsasalita si Dave Gomez, si Claire Castro. Puro naman sila wala dyan sa Malacanang. Kaya ang duda ng iba, wala nang tao sa Malacanang. Dahil puro nga barbed wire na, no? Kung nandiyan ka, limbawa ikaw, Franco, tatrabaho ka dyan. Pati nga yung mga Malacanang press corps, walang nagre-report live from Malacanang eh. Yes. So we can only suspect that nobody is in Malacanang. Correct. Otherwise, yung any reporter worth his salt or her salt would do a stand-upper inside the grounds o Malacanang grounds, no? Inside the palace, no? So wala ka makikita. Meron ka ba nakikita ng taga TV5, yung mga taga mainstream media, Malacanang press corps? Wala kang nakikita simula pa kaninang umaga na nag-live from Malacanang. Ang pinakahuling nakita kong nag-live, mula dyan sa may barbed wire. No? Pero yung sabihin mo, doon mismo sa may Kalayaan Hall, doon sa may ilalim ng malaking puno ng akasya, papunta pakyat doon sa Heroes Hall, wala kang makikita ganyan. Or even facing the guest house, no? Or maging doon sa Gate 4 sa may Aguado, kung saan sinasabi, doon pinadala o dinadala yung mga para kay Bongbong at para kay Martin na maleta ng basura, no? Pero yung binibilang nyo kaninang attendance, palagay ko kulang yon na Coach Oli eh. Kasi hindi nyo sinama yung mga pulis at sundalo na nakabantay doon. Kasama yan nagrarally, hindi lang sila makagalaw kasi naka-uniforme sila. Ako I am confident na sa puso yung mga nandyan na napag-utusan na kunyari magbantay sa mga nagrarally, yung kalooban nila kasama dyan eh. Dahil sila mga pulis na yan, mga sundalo, kumakain yan, nagmamalengke yung pamilya niyan, dama nila yung kamahalan ng mga bilihin. Di ba? Kahit na binobola sila na bibigyan sila 350 additional allowance, no? Anong tawag niyan? Darating. Baka bukas, makalawa, maghuhubad ng uniforme yan, kasama na ng mga nagrarally yan. Because they are also Filipinos eh. They are affected. Huwag mo sabihin hindi nila nadaram, hindi nila alam yung mga nakawan na bilyon-bilyon o trilyon dyan sa ating gobyerno. Alam nila yan. Oo. Totoo ba nung... Tinitiis-tiis lang nila yan, pero pagka subukan mo, may sa 100 na nandyan, pag may sumama dyan 10, sasama na lahat yan eh. Oo. Coach at saka Sir Jay. Ganun ang nangyari nung Oo. diba, hindi pa matagal, 1986, yung pagtalikod ng mga ng panahon ni Erap, nung tumalikod yung mga general na, kahit na alam naman natin, may mga nagkamero ng mga bilyon, mga milyon-milyon noon. Bibigay yan eh. Yung mga yan, naniniguro lang sa kanilang sa trabaho nila, pero pag alam na nilang it is already useless, it is an exercise in futility, they will join the greater majority of the Filipino people in seeking a better place para sa Pilipinas. At saka yung mga lumulutang na mga balita, Coach Oli at Sir Jay, hinggil nga doon sa parati na lang napapanaginipan pa at nakakausap ni PBBM ang kanyang ama tuwing gabi. Ito may patunay. Mga gimmick lang yan. Oo, tsaka yung... Take it from me, I am a crisis management expert. Opo. Pero nakikita ninyong yung mga barbed wires, yung mga steel barricades na nakikita po natin sa paligid po ng Malacanang. Patunay ba yan na natatakot na ang Pangulo, Bongbong Marcos Jr.?
Ako sa tingin ko, sagutin ko Hindi yung lang si Coach. natatakot Coach Oli. Yan ay isang patunay na nanginginig pati bayad. Si Coach Oli. Tama. Ano sabi mo? Yung sinabi mong patungkol doon sa nakakausap niya yung tatay niya, Oo. sa tingin ko yun yung parang depression niya. Stress na siya na napapaniginipan niya na o binabangungot na siya ng nakaraan. Kasi nakita niya na tong kwento na ito eh. Nangyari na ito. At binabalikan siya, o teka muna, eto na naman. So kakausapin niya yung tatay niya, kasi wala namang Pilipino hata naka-experience ito kung hindi yung tatay niya eh. So kinakausap niya siguro yung tatay niya, dahil total, sanay siya sa ghost. May ghost project nga siya. So sanay siya sa ghost, di kausapin niya yung tatay niya at nararamdaman niya yun. Anong next step? Paano ka hindi nagtagumpay at ikaw'y nagpunta ng Hawaii? Di ba? Siguro ganun ang tanong niya. Tapos, eto na. Dito na ako sa dulo. Pwede. Oh. Anong gagawin ko ngayon? Ito talaga senyales na takot na sila. Kasi tingnan mo na lang itong pinapakitang barbed wire, ha? Yung efforts nila dyan, kung yan ginawa nilang effort para sa baha, wala tayong baha. Mas matindi pa nga, mas pinagtuunan ng pansin tong barbed wire na to eh. Oo nga. Di ba? Yeah. Tinitingnan ko nga, Coach Oli, yung kaninang madaling araw, no? Kahapon pa, ng madaling araw, yung dami ng sundalo, Coast Guard, Police na minobilize nila in preparation para dito. Kung yan ang nakita mo, anong lumubog yung bumaha dyan, bumaha sa Cebu, wala kang makita ng ganyan mga kadaming police, ganyan sundalo eh. So, Baka na yun, baka hindi natin alam, baka nagtitake na yun ng antibiotic or multivitamins. Kaya- Pwede yung posible yung sinabi mo, posible rin nag-hallucinate siya. Alam mo, kung totoo na siya ay adik, no? Dahil hindi naman niya makasubalian dahil hindi siya ayaw niyang sumailalim sa hair follicle test. Kasi ako matagal akong kumover ng yung mga anti-drug campaign, no? Nung ako'y aktibo pa sa pamamahayag. Tama. Thank you. Kasama sa mga hallucination yan, no? Yung akala mo kinakausap mo yung minsan guni-guni mo kinakausap mo. It could be one of those things, no? Pero kaya mo pang makapag-isip ng ganyan sa pagtugon sa lahat ng problema ng ating bansa at sa pagtanaw mo ngayon dito, napakaraming mga nananawagan. Sa tingin mo, kung ganun po yung magiging estado ng iyong sarili, Sir Jay, Coach Oli, kaya mo bang matugunan lahat ng panawagan na ito ng ating mga kababayan? Ako sa akin, hindi ko papasukin itong sitwasyon na ito. Oo. Kasi ito yung sinasabi na ayoko yung kikitain kong pera galing sa masama. Kasi hindi mo may enjoy yan. At hanggang generations to generation, babalik sa'yo yan eh. So, ayoko mapunta sa sitwasyong yan. But, tungkol dun sa tanong mo, talagang stressful to. Oo. Kasi nandun na yan sa dulo eh. At tatandaan natin, from the inside, si Saldi so mag-i-implode. Mas mahirap itong tibagin. Oo. Alam natin na anytime, ito sa aking tingin, possibly, malaking possibility, susunod dito si Tambi. Susunod dito yung dating speaker na babaligtad. Magtuturuan yan eh. Tatandaan natin yung mga masterminds ililigtas niyan sarili niyan. So unahan na lang kayo. Kaya mahirap tong sitwasyon talaga yan. That's correct. At nakikita natin parang Sir Jay and Coach Oli, bagamat kahit anong gawin ng mga mamamayang Pilipino, yung ginagawa natin protest, yung ginagawa natin pamamahayag, especially ang iilang mga individual na gaya nila Sir Jay, Banateros, ilan pa dyan, ay nakikita natin na nagkakaroon ng parang self-destruction na Sir Jay and Coach Oli. Wala tayong ginagawa dito. Kasi yun nga, dahil every time na merong mag-go against anyone from the government na magiging tinik nga nila, ay right away, tinatanggal nila. Ikukulong or ano pa man ang mangyayari. Sampahan ng kaso. Sasampahan ng kaso. Kaya yun yung isa sa mga bagay.
Sir Jay, ramdam pa rin po ba natin yung chilling effect na nangyayari ngayon? Kasi before, everyone is very vocal about saying like yung mga bagay na against the government. Ngayon, we have seen na very minimal na. We're being careful of every Alam word. mo, hindi tayo, liliwanagin ko lang Franco, hindi tayo against the government. Yeah, Tayo ay pro-government. yeah. Ang mga against the government ay itong mga gumagawa ng kabulastugan sa gobyerno. Kasi ang gobyerno tayo yan eh. It is the people, no? Kaya tayo nag-iingay, kaya natin ini-educate yung tao, ini-inform yung tao kung ano yung talagang katotohanan. Sapagkat gusto natin ng matinong gobyerno, kaya nga meron tayong itong rally na ito. Ano ba rally na ito? Transparency, accountability. Yan. Kasi yan ang gusto nating gobyerno. Yes. Yun ang kaya hindi tayo, at saka yung sabi mo, na hindi ba tayo nahihitakutan? Tingin ko yung dami ng tao ngayon na lumabas, ibig sabihin niyan, wala nang natatakot sa panggigipit nila. Ako yung, sa totoo lang, at my age 71, dapat nag-relax na ako eh. Bakit ko pa Kasi hindi biro yung ginagawa nilang panggigipit eh. Sasampahan ka ng kaso, kahit wala kang kaso, mapipilitan ka lumipad, mangungutang ka ng pamasahe, kukuha ka ng abogado, magbabayad ka ng abogado, o magastos, mahaba lang. Pero tinitiis natin yan sapagkat gusto natin ng matinong gobyerno. We are not against, anong tawag nito, the government. We are for the government. Yes. People in government who are doing shenanigans, yan ang mga anti-government. Kaya nga noon sinasabi, destabilizer. Sino bang destabilizer? Ang destabilizer, itong mga nagnanakaw. Itong mga nangungulimbat ng pera. Kaya nga nilabas natin yung listahan eh. Ito ang mga possible destabilizer, hindi yung sinasabi ni Montulfo na parang baliw. No? Sasabihin mo, gagawa-gawa ka ng istorya, ito, destabilizer. Ano bang ginawa niya? Nagsabi ng totoo yan eh. So hindi destabilizer yan because a destabilizer is somebody who does things para maging mabuhay yung gobyerno. Pero kung ang sinasabi mo, para sa ikabubuti ng gobyerno, hindi ka destabilizer. Nagpapatatag ka sa gobyerno. Concern lang tayo, Sir Jay. May pakialam ang mga Pilipino nakikiisa But ngayon. people who are affected dahil na sisira yung racket nila, oo, tayo nga dinadaan pa natin sa dasal eh. Oo, dahil alam natin makapangyarihan ng dasal. At napatunayan natin yan sa maraming pagkakataon. O sino pa? Noon, ang dasal ko lang nga, meron lang isang bumigay sa mga kapural dito. Ayos ng buto-buto. Ayun, lumabas si Saldi. Oo. Hindi ba na gumagawa talagang makapangyarihan ang Panginoon, gumawa ng paraan. Siguro, anong tawag niya? Iniipo niya ito si Saldi ko, bago ka pa man lang lumiban sa mundong ito, maghugas-hugas ka na kasalanan, sabihin mo na lahat ang nalalaman mo. O kaya Marami ito, pang diyan, ha? Susunod, posibleng maraming sumunod, Sir Jay, na babaliktad. Kasi, alam mo, halimbawa, ito, example lang, no pun intended, sabi nga sa English. Halimbawa, sino ba yung mga nagkameron dito? Sila Dong Gonzales, sila Erwin Garjola, sila Manix Dalipe, si JJ Suarez. Who knows, baka ngayon sa pag higa-higa nila, magpakita ang Espiritu Santo sa kanila. O kaya mabulungan sila ng Panginoon para magbagong buhay kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon sabihin niyo yung totoo para matapos na ang problema ang kinakaharap ng inyong kapwa Pilipino. Malay mo, di ba? Who knows? Totoo yan, Sir Jay. Malay mo si Teacher Stella. Biglang Yun, no? out of the riverbanks of Marikina. Baka magsalita. Kumanta ng Hallelujah, di ba? Pwede. Di ba? Oo. So ito Kaya lang. mga kasi hindi pa naman, ako naniniwala, hindi likas na masama itong iba eh. Nagpuyo lang. Kasi nabulid lang. Kasi tinanong ko yung ibang mga kaibigang congressman, ba't kayo pumirma? Sir Jay, meron akong tanong sa'yo, Sir Jay, ha? Yung Countryside Development Fund para sa distrito namin Sir Jay, meron akong tanong kasi nabasa ko rito, paano after the rally,
Kung hindi para bumababa si Bongbong Marcos, anong next step? Doon sa impeachment. Ayun. Ayun. Alam mo, ako sa tingin ko, kasi yung rally na ito, tatandaan natin ha, hindi natin pinababagsak ang gobyerno. Yun. Tayo ay naglalabas ng saloobin natin. Yun ang saloobin, Freedom pulso. of speech. Ayan, nakikita yung saloobin ng taong bayan. At tatandaan natin, sensitive ang mga politiko dyan. Pag nakikita nila na ganyan na ang suporta sa ayaw sa korupsyon, papasok dyan posible, yung sinasabi ni Sir Jay, papasok tayo impeachment. Kung hindi siya, kung talagang medyo makapalang mukha at ayaw bumaba, maraming magigising na congressman. Isipin nila, teka muna, delikado tayo dito. Lalo't lalo na, pagka matutumbok na yung kanilang bossing, yung dating speaker, pag nagsalita yung kanilang bossing, baligtaran lahat yan. Kaya, dating speaker Romualdez, ito sa akin lang naman. Yes. Kasi ito'y sinabi sa akin. From the inside to. Intel po, Intel. Pero kung tatanungin nyo kung sino nagsabi sa akin yan, kahit pitpitin nyo ang aking hindi ko sasabihin. Pero, ilalaglag. Planong ilaglag itong si Martin. So, unahan mo na. Pag nagkaunahan nga yan, babaligtad din yung Siya ang Kakanta. baka siya ang posibleng ma-impeach, di ba? Tatandaan natin, delikado po yan, yan, Delikado yung sitwasyon na yan kasi ang titignan lang nila dito yung lesser evil. Meron talaga yan sa ulo. Ano yun? Party list? Kontrolado yung pera ng taong bayan? Hindi totoo yun. Meron yan sa ibabaw. Di ba? Kaya nga yung pagpapaliwanag pa lang ni Zaldico patungkol sa nangyayari diyang sistema ng pamamahagi ng mga pera sa budget na yan is talagang tinutumbok ni Zaldico yung ulo. Di ba? Like for example, yung pera na kinakailangan ni Presidente ay kailangan pirmahan pa. Ito, napasok pa si Amina Pangandaman na halos sa equalin. Ano ngayon na Sir Jay? Also Coach Oli, gaano kabigat yung hinaharap din ngayon ng Secretary Amina Pangandaman na siya ang pumipirma sa malalaking pera ng kaban ng bayan at alam niya na ito'y mapupunta sa ayon sa testimonya ni Zaldico sa Pangulo. Gaano kabigat ito? Alam mo, mabigat yan. Mabigat in a sense na, alam mo, pagka-cabinet secretary ka, ikaw ay, anong tawag nito, you represent the president. And kuminsan, yung utos ng presidente, hindi talaga pwede tanggihan yan. In as much as, pag inimbita ka maging cabinet member, mahirap tanggihan ng presidente, di ba? Ngayon, anong tawag nito? Mabalikan ko lang yung kwan saglit, yung binanggit ni Oli kanina, yung ang tawag ito, realization. No? Anong oras na ngayon dyan? Mag-aalas... 9:51. Tama ba? Oo, mag-aalas 10. Tama. So, 9:50. hapon pa lang ngayon doon kung nasaan si Saldi, di ba? Kung halimbawa, in about less than 2 hours, ilabas na ni Saldi yung listahan ng mga congressman na nagbenepisyo, na nabigyan ng mga pera mula dito sa flood control na ginamit kaya sila pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Tingin mo, hindi gagalaw yan? Hindi manginginig ang mga tuhod ng mga yan? Tama. Oo. Tama, Di Sir. ba? Oo. Ganda niya sinabi. Hindi ko pinangungunahan si Mr. Saldico, ha? Pero ako ay suspect na merong unboxing mamaya within the next 2 hours. Ganda yan. Pero malakas-lakas yung antena ng Kaya magdodomino ng effect ating to, mga Sir Jay. network, Yeah. Maganda yung sinabi ni Sir Jay, ha? Kaya nga, alam nila na pag hindi pa sila nagsalita ngayon, at naunahan silang Kailangan nagsalita. unahan nila si unahan. Oo. Alam mo, remember, maraming babaliktad dyan. Nangyari na yan sa tatay, Kay Marcos Sr. Ha?
biglang bumaliktad sila Estrella, sila Spiras, di ba? Yung mga loyal yan, Di Venecia, lahat yan nagbaliktad. Ubod ng loyal niya kay Marcos Sr. Oh. Tapos, pangalawang araw pa lang ng EDSA yun, nagbaligtaran na sila. Unang araw pa lang tayo ngayon. Ha? Tingin mo, kasi maniniguro yung mga yan eh. Maniniguro yan. Pag sa feeling nila, sa paninimbang nila, tagilid na ang bangka. Ano yan? Maglilipatan lahat yan. Survivor kasi ang karamihan dyan, yung mga politiko. Mga survivor, may survivor attitude yan. Kung saan sila makakapabor, okay, kasi pag hindi sila lumipat at nagbago ang takbo ng hangin, hindi na sila mananalo. Sa tingin mo, yung yan sila Ortega, sila Alonto, yung mga yan, magpapaligtaran lahat yan. Oo. At ako, Sir Jay, Kasi political survivor nila pa. Kaya nga, ano bang nangyari noon? Ito ko lang kasaysayan lang. The D used to control Isabela, di ba? Nung nagbumaliktad ang hangin, nakapasok sila, pati yung babae, naging gobernador. Biglang nawala sila sa picture kasi yung tao, yan eh. Nandoon yung yan, bakit natin ibabalik yan? Yung mga bata ni Marcos yan. Oh. Sa tingin mo, mananalo pa yung mga yan? Hindi sila mananalo, kaya yung takot nila. Dahil pag nawala sila sa poder, sa politika, sa local doon sa kalang distrito, tapos na tapos ang maliligayang araw, meron silang may mga quarry sila dyan, may mga negosyo sila dyan, maapektuhan lahat yan eh. Pag hindi sila bumaliktad, kaya mag-uunahan yan. okay. Opo. Coach, Kaya maganda itong mangyayari, no, Sir Jay? Talagang, palagay ko, maraming magkakaroon ng Merry Christmas. Kabaligtaran ng sinabi ni... ay makukulong bago mag-Christmas. Oo, kasi maraming matutuwang Pilipino. Ako, sa tingin ko lang naman ito. Kaya alam ko si BP Inday, nakikinig yan ng SMNI. Huwag kang magpakalayo-layo. Diyan ka lang. Kasi, basta diyan steady ka lang. Baysa kasi marami pong nangangailangan sa'yo sa lalong Siyempre, panahon na ito. iba yung posisyon ng dyan, Oli, no? ng mga kaliwa. No? Kasi ayaw nila eh. Dahil mas takot sila na maupo si Inday. Kaya Dahil sinusuportahan nila, Sir pag Jay. nawala si Marcos, mawawala lahat yung ayuda. Isa sa nagkamero ng malaki rito, yung kaliwa. Mismo. Oo. Oo, kasi isipin mo, isipin mo na lang, yung statement of assets, tingnan mo lang yung statement of assets and liability ni Risa Ontiveros. O simula nung maupo siya sa gobyerno, hindi lang pagiging senador, naging anong pangalan to, hanggang ngayon nga may problema pa siya, hindi pa niya napapaliwanag na pinababalik sa kanya ng Supreme Court, di ba? Oo. Ayaw nila ng matino kasi wala silang pakinabang. At saka maampat yung kanilang layunin na palitan ng gobyerno ito ng gobyerno nila. Pero Sir Jay, matanong ko lang, nasa Davao kayo, wala bang ganap dyan ngayon? O talagang focus tayo dito sa Manila? Merong ganap kung sa merong ganap, no? Kaso lang, anong tawag nito? Kasi pinakita na ng Visayas at Mindanao eh. Sa ilang beses kayo, naging saksi kayo. Pag nagmas kami ng tao, talagang grabe. Siksik, liglig at tumahapaw talaga. Oo. Kaya ngayon, panahon naman ng Taga Luzon, may pakita. Kaya nyo bang gawin yung ginawa namin? Ha? At saka, anong tawag nito? Kasi, sa totoo lang, sawa-sawa na kami. Ang nga namin baka talagang panahon na para humiwalay. Kung hindi mapapatino yung gobyerno diyan sa Imperial Manila, mas makabubuti pang magsarili na lang kami rito eh. Kasi tingnan mo lahat ng pangangailangan niyo diyan sa Luzon, sa Manila, dito nang gagaling halos pati yung karne. Pati yung manok. Yes. Pati gulay.
O kahit na sa buwis, kung dito lang magbabayad ng buwis yung mga kumpanya na nasa Makati, nasa Ortigas, na nagbabayad ng buwis dyan, mayamang kami rito. Oh. Opo. Ayan. Yan. Kasi hindi sila nagbabayad ng buwis dito, yung mga kumpanya na nandiyan sa Makati, yung mga North Davao Mining, yung mga ganon. Yung mga plantasyon, no? Anong tawag ito? Kaya nanonood kami kung ano ang magiging resulta ng pag-aaklas ng taong bayan dyan sa Metro Manila. Yes. Luzon. Opo. Oo. At Kasi saka, kung pinapanalangin namin magtagumpay ang tayong lahat, no? yes. Na itong pagkilos na ito for transparency, for unity, for good governance. Transparency, yes. Tandaan natin, kahit na si Pastor Kibuloy, isa lang naman ang mission niya noon nung itinatag yung SMNI at saka yung mga iba pang foundation para sa kabutihan ng bansa. Exactly. No? Kaso, minamasama nila yan, kaya nga pinakulong pa, binuhay pa yung patay na kaso, no? Yun nga, yung gaba, no, yung karma, ito nga ngayon. Sino bang mag-aakala na darating ang panahon na mabibisto itong lahat ng kalokohan nila sa mga flood control classrooms and others, no? Opo. Sir Jay. Uli, Sir Jay, nabanggit mo si Vice President Estrada, Vice President Sara. oo. Ako, tama naman yung ginawa niya na liliban siya riyan, no? Ayaw niyang pumuronta kasi self-serving nga kung nandyan siya. Total, ang ano naman niya kung ano yung kagustuhan ng tao, sumunod tayo, di ba? Kung gusto ng tao na sumunod sa konstitusyon, principle of succession, fine. Kung gusto nila ng panibagong eleksyon, di gawa tayo ng bagong eleksyon. Kung bagong konstitusyon, bagong konstitusyon. Basta importante, tapusin natin itong itong pangungut na kinaharap natin mula 2022, half of 2022 and up to the present. Kasi dyan tayo nasira. Imagine mo, alam mo, sa buong mundo ngayon, pinagtatawanan tayo. Sira-sira tayo dahil dyan sa nakawan na yan. Walang gustong, nakita mo nga, yung, anong tawag nito, kahit na sa tourist arrival, halos mangulilat na tayo sa Southeast Asia. Ano? At may kalahati niyan, dito pa sa Davao ako nagpunta. Dahil, anong pangalan nito, walang confidence. Alam mo ba, ito, pag-usapan natin ekonomiya. Pag hindi natin nasulba rito, ang laking problema. Kahapon ba yun, Miyerkules yata yun, Huwebes. Di ba, pinagbotohan yung 2026 budget, Franco, tama ba? Yes, Sir Jay. Sa House? Oo. Papasa sila ng budget na almost 7 trillion. Pero ang income ng Pilipinas na kanilang projected, nasa 5 trillion lang. Almost 2 trillion ang sobrang balak nilang gastusin kaysa kikitain. Hindi natin sinusunod yung golden rule matuto kang mamaluktot sa sarili mong kumot. Di ba? So, anong mangyayari? Mangungutang na naman. Tapos, hindi pa sila nahiya na nabisto na itong mga insertions na may yung mga anong tawag nito, nag-insert na naman, meron na naman silang unprogrammed funds, kung ilang bilyon na yun, kung ilang daang bilyon na naman. No? Wala itong, talagang sakit na yan ng mga politiko, no? Magpapalusot at magpapalusot. Ngayon, ang problema ngayon, siyempre mangungutang, walang gusto magpautang sa atin Alam ba ng taong bayan na ang kailangan para sa 2026 budget, kinakailangan umutang tayo ng 4.6 billion a day para lang matustusan yung budget na inaprubahan ng House of Representatives ngayon. Sino magpapautang sa atin na alam nilang magnanakaw yung mga namumuno sa atin? Opo. O di, Yes. problema na naman natin yun. Kaya nga, Sir Jay, ang naging pahayag niya ni Senator Rodante Marcoleta, halos 1 trillion pesos na pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa ang nakulimbat
mula sa kaban ng bayan, pinakamalaki ang nangyari sa Marcos administration. Yan yung mga bagay na talaga worst naman. talaga ito. Yes. Alam mo ako, ang dami kong presidente hindi dinanan, pero ngayon, kahit na sa budget lang, pagpasa ng budget, this is the worst. At Kahit mismo, aminado dyan mismo, yung dating Senate President, si taga Iloilo, si Senator Franklin Drilon. Aminado sila, yung mga batikang mambabatas. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, pinakamarumi, pinakamadusing nga nga eh. budget. Tapos, 17 trillion pa. Yung trillion, Sir Jay, 17 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas. Paano daw tayo Ang makakabangon Pilipinas. nito? Yan nga, Sir Jay. Kaya, Sir Jay, Kaya wag na yung 17 eh. Ito na lang darating na budget. Sipin mo, nagpasa sila ng budget na almost 7 trillion. Tapos almost 2 trillion ang utangin. Simple lang eh, kahit sa bahay mo, di ba? Kung ano yung laman ng bulsa mo, yun lang ang gagastusin mo. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakautang eh. Di ba? Oh. yes, Sino malakas mangutang? Yung mga malakas ang loob. Oh. yes, Sir Jay. Gusto pa man natin na talakayin pa ang pagkakautang at kung ano pa man, pero meron na tayong ipapasok na report muna. Kaya ni ko na lang ang yung last Gustahin message natin sa ating sila mga mas- kababayan, Sir Jay. Go ahead.